Hello, ma'am. Hello po. Ma'am Gloria? Opo. Body po. Hello po. Ay, hello po. Hello po. Hello po. Hey, pasok! Ah, dito na pala eh. Opo, ito na po. Ah, Pasok! Kay, kuha mo Gloria's kasi ano to, okay. Delicacies. Andito po tayo sa Abukay, dito sa Bataan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Calling all Filipino farmers in Taiwan. Pupunta ho kami very soon. Kung gusto nyong masama sa feature stories namin, contact us, Agribusiness Facebook page. Nagsisimula na nga kami. Nag-umpisa na po. Opo, kasi matagal po kasing magkuhan, pero may natira pa. Oh, I see. Matagal po kasi yung trabaho. Yung process. Opo. Ito po. Oh. Kasi pinipilian namin ng ito, yung pinaka-sime. Ganyan po. Kasi ibig sabihin, hinimay na yan, may nasasalit pang yung pinakakuha ng crabs, parang yung balat o tinik, ganoon. Kaya linilinis pa po lalo. So, ito po yung alige. Opo, ayun po, ito yan ang kwan niya, no? Ah, okay. Yan po. Saan po nanggagaling, ma'am, yan, yung alige? Sa Bisaya po, kasi dito hindi kami makakakuha ng ganong kadaming alige. Ah, Visayas pa? Pero pag dinala dito, nakakuha niya, pinreaser, kaya matigas. Kaya po safety naman. Oh. Saan po sa Visayas yan, ma'am? Iloilo, ganun doon po. Iloilo. Doon po kasi yung mga planta ng mga crabs na yung mga crab meat, dinadala naman sa mga supermarket. Kaya makikita nyo, bibili kayo sa supermarket, nakabukod yung meat. Opo. Ayun, yung meat. Tapos yung alige, ayun yung nasa shell, yung takip. Ayun ang inaalis, kaya ayun yung talagang purong taba sa kalige. Yung nasa shell na iyon, iniipon nila, kaya ilang tinulada yan bago maipon. Ah, ganun. So, pag nabili ho kayo, gano'ng kadaming alige, ma'am? Halimbawa, ipon kami, halimbawa 200 kilos. Pwede nang ipashipping yun, hindi na kami lugi sa shipping. 200 Pero kilos. 200, halimbawa 300, tapos iipon uli sila next week. 200 kilos, ganoon. Oh, I see. Tapos tatago na sa freezer. Tuwing magluluto kami, maglalabas lang kami ng yung kaya namin. Anong kaya ng lutuin? Ayan, so pakilala natin si Ma'am Gloria Pantaleon. Opo. Sa Facebook, Gloria Elpides Garcia. Elpides Garcia. So, matagal niyo na hong negosyo itong alige, ma'am? Almost 11 years na po yung business namin. Na yan. Nagsimula muna kami sa, halimbawa, yung 2 kilos, 3 kilos. Umaangkat lamang ako noon na pag ganun-ganoon na. Tapos, luluto lang nga namin sa isang kawa. O, pagka naubos, pagluluto uli kami. Pero ngayon, umuabot na ng, nakakapagluto kami ng 60 kilos. Ganoon. Saka po na sa iba-ibang branch na po, napapadala na rin po sa ibang bansa. Ayan po ang kagandahan ng... So, mahirap pala, no? Ano pong gagawin niyo dito? Yung Ayan po pinagpipilian? yung pakain naman sa baboy. Kaya alapon-tapon. Oh, I see. Ba't po may sabaw ito? Ayan po yung suka na ibig sabihin, kasi yan liniligyan na ng kaunting suka. Ayun, pagkakwan, parang hinuhugasan yung sabaw na masama sa ano. Ito yung, ayan, para sa kwan na to. Yung imbis na itapon, yung sa baboy naman. So, ito pinagpilian na rin po ito? Opo, yan.
Ayan ang mga nakuha naming dumi pa. Ang dami pa pala. Opo. Ang dami pang naaalis. Na So dumi. yung sabi mo na pag nagpa-deliver ka ng 300 kilos, doon sa 300 kilos, pag lininis mo, ilan na lang matitira doon? Parang naaalis na. Kalahati. Hindi naman po. Parang siguro naaalis na doon yung mga 50 kilos. Ganoon. Mga 50 kilos out of 300. Opo, ganun na. Kasi nga yan yung dumi. Yung conforme, minsan pero yung sa kinukuhanan kong supplier, malinis naman yung kanila, kaya lang talagang hindi nawawala yung kumbaga kami ang finish, kaya kami pa ang lilinisin pa namin. Hindi antimano, diretso sa pagluluto. So kung ba sa kanila, yung planta nila, basta tanggalin. Tatanggalin yung mga... nasama-sama na lahat ng ano dyan. Minsan nasasama nga yung, hindi ba kagaya nun yung sa shell. Ayun yung pinakakuha na yun. Shell at saka ano po yung ibang Ayun part nga, yan? Ito yung sakwa ng shelly, di ba? Pero masarap yung kinakain mo din. Yung parang may balat dun sa Opo, shell. yung sa parang loob ng shell. magpapalit ng balat. Oh, I see. Yun, ganoon. Ayun, nasasama yun din. Hindi na nila inaalis yun kasi mabilisan eh. Kaya kami, pagdating sa amin, nililinis muna namin bago namin lutuin. Para pagkaluto, dire-diretso na ng silid sa bote. Ganun ang nangyayari. Ano pong tawag doon sa finished product ninyo? Crab paste. paste. Opo. Yun yung alige. Opo. So matagal din pala ma'am to, yung Opo. paglinis-linis. Kaya kung halimbawa maaga namin sisimulan na ngayon niya kasi galing pa sa okasyon. So ibig sabihin ma'am, pag walang holiday, napakadami yung tao. Kami lang po. Sila rin din. Hindi, mga 5 kami, ganoon. Mahirap po kasi yung maraming tao. Minsan hindi nagkakaintindihan. Sa kaputong lugar na hindi pa kami magkuhan ng marami, talagang 5 lamang. Oh, I Kasi see. maliit lang po. Pagka siguro nakagawa na kami ng malaki, saka ang kuwan po namin, iba-ibang, halimbawa date ngayon, nagluto kami ng alige. O halimbawa kinabukasan naman, dilis. Ibang produkto rin. Marami kayong ibang produkto. Ayun, darang tindahan na sa sa harap. I see. May dilis, may pusit, nilasing na hipon. Linasing na hipon. Crab. Masarap yun. Opo, andyan, patikimin ko kayo lahat. Ay, ganun po ang mga kanain. Halimbawa, marami kaming order niyan, sunod-sunod, alige ang luto namin. Ganun po. So, ibang araw, alige. Susunod na araw. Halimbawa po, naayos na yung, halimbawa, napadami yung order ng alige, ng crab paste. 2 araw sunod, crab paste ang luluto namin. Tapos din noon, next na araw, nilasing na hipon. I Kaya see. naman, dilis, pusit, ganun po, suka. Naka-schedule po kung ano yung mga lulutuin nain. Ito po, malapit na matapos yan. Opo, yan. Ito malapit na to. Opo. Nagbago na itsura, Ganun ho ba? Hindi, ayan po talaga ang natural na color nila. Na inaali. Ibig Ayan sabihin, ang- parang alam- ito alam may kong color sabaw-sabaw na, yun dry. Hindi niya linagyan ng suka na po. Pinuka na ng suka para lumulutang din yung kwan. Ayan, so linalagyan ng suka. Pwede pa ano po to, dahil linagyan niya ng suka din napakaasim. Hindi po, tinitimpla lang namin yung sakto lang, yung timpla. Kasi ang suka ang preservative. Natural preservative po, wala kaming ibang nilalagay na dyan kung hindi suka ang preservative lang yan. Kaya tumatagal siya ng 1 year. I see. Saka nasa pagluluto namin, yung iba kasi 1 week lang, panis na, sira na, I see. inaamag na. Nasa pagluluto po yun. So itong isang supot na to, 1 kilo, ma'am? Opo. So gaano katagal niyang linisin yung 1 kilo na yan? Kanya 26 kilos lahat o 30 eh. Nagsimula kami ng 8. Alas 10 na. 30 kilos yung gagawin Ang mo. matagal lang po, yan yung pamili. Ito yung pagpili. Pero once na napili na yan, ayun, naluluto mga na. susunod, madali na. Ayun, hinahalo na, ayun Pakita natin. Ito na. Ba't nagbago na ang itsura ng kulay? Ay, niligyan namin ng
atswete yung food color. Atswete. Ay, hindi ala po food color, atswete po. Ayan. Aswete. Ang dami nyo rin binibiling aswete, ma'am. Sa kayo namili ng aswete? Sa palengke na lang po. Oo. Na- Pinapakyaw-pakyaw nyo siguro. Halimbawa 20 kilos, ganun. Yung alam namin na kasya lang. Ngayon pagka pag mauubos na, bibili ulit. 50 kilos, ganun. Pinakamadami, 50 kilos. So yung isang salang na to, ilang kilo po na aligi yan? 20 kilos po. 20 kilo. Yung nalinis na. Opo, ganun. 20 kilos pa yung... So pag natanggal nyo yung balat-balat, kikiluin nyo ulit. Hindi na. Pero nasa kwan yun. Mga 5 kilo din. So ito ma'am, itong nakasalang ngayon na to, ilang kilo po to? Ayan, mga nasa 15 po, ganoon. 15 kilos. Gaano kadaming aswete naman yung yan sa 15 kilos? Nasa kalahating kilo po. Kalahating kilo lang. Makulay na makulay ma'am, ano? Hindi, kasi ayun na natural na kulay din niya. Oh. May natural color na kasi. Opo. Kaya lang kinukan mo para medyo matingkad ang kulay. Kasi yung atswete, may kwan din po yan. Nakakalasa rin ang pagkain. Imbis na food color. Opo, opo. Yan ang kaya hindi kami naglalagay po ng food color. Gaano katagal nalutuin yan dyan? 1.5 hours. Tagal? Opo, para masiguro namin na talagang matagal ang shelf life. Oh. Ayun ang kwan po niyan. Pagka po yung halimbawa nga, yung mabibili nyo na medyo, yung nabibili sa kalsada 1 week lang. Opo. O sandali lang nila linuluto yun. Mabilisan. Kasi ayan, mintres matagal mo niluluto, umuunti. Opo, umuunti. Hindi katulad ng yung halimbawa hinalo mo na ganyan, madami na yan. Kaya gusto nila mabilis lang magluto. O kaya para madami. kahit na ibenta nila ng mura, kuwan pa rin sila. Tubo pa rin sila kasi nga hindi natutuyo. Kami I see. pinatutuyo talaga namin. Yan po, patutuyuin pa talaga namin na So ano pong ingredients niyan? Yung suka, yung aswete, asin lang, asin. saka coconut oil. Yun lang po. Talagang Conforme po ng sa nagluluto. Yung iba lililigyan nila ng bawang sibuyas. sa inyo, hindi na. Hindi na po. Kumbaga, kumain ka ng parang yung press na crabs. Ayun Opo, ang opo. lasa mo pagka kinain mo yan. Press na crabs yung lasa mo. Kasi nagbabago rin lasa pag may sibuyas bawang. Siguro, ayun ang... Hindi, yun sa panlasa nila. Pero kami, sa panlasa namin, ayaw namin Ayaw ganun. nyo. Ano yung pasok sa panlasa namin, ayun din ang ginagawa namin. Pag hindi namin kuha sa panlasa. Kaya nga sinasabi ko sa mga namimili, conforme sa lasa. Kung magustuhan nyo yung timpla namin. Oo. At pag bumalik, siguro nagustuhan nila. Pagka pabalik-balik na, gusto nila yung timpla namin. Opo. Paano nyo po ini-extract yung kulay ng aswete sa kumukulong mantika? Lalagay mo yung aswete? Sasama na po nain. Kwan po, powder. Pinowder na. Powder na po. Paano yung ginigiling nila sa palengke? Ako po, may nabibili ng powder na, marami na ngayon na powder na sili, powder na atswete, nakakabili na po na ganoon. Pero nilinis pa namin yun, sinasala pa namin bago namin Na ilagay powder lahat. na. So yung 20 kilos na aswete powder. Powder na yun, yung mga yun lang po naman. Pero yung po namin, oil, tapos suka lang po, ala na asin, iodized salt. Yun lang po yung po namin. Medyo maliit lang po yung ano namin eh. Kaya hindi kaya ang iluluto mo na kwan, isang product, isang araw, yung ganoon. Pero naaayos naman namin yun. Paano kayo nag-umpisa Naka-schedule sa naman. ganitong trabaho mo, ganitong negosyo? Gloria. Dati ako fish vendor. Sa palengke? Nagdi-deliver sa Kwan po, Pampanga. Opo, kami ang nagdi-deliver ng mga press na
isda. Galing saan Crabs. po yun? Sa Malabon? Fishport. Hindi, Sa Bataan Fishport. dito. May fishport May dito. fishport dito sa Balanga, sa Urani. Okay. Maangkat kami ng mga doon, mga alimango, sugpo, hipon, alimasag, tapos may mga bangus. Opo. Dadala namin ng Pampanga. Pampanga. Saan sa Pampanga? Sa Guagua. Sa Guagua. Tapos lumipat ako ng palengke sa Angeles sa Pampang. Kasi mas malaki ang bentahan doon. Mas malakas ang bentahan. Parang Divisoria. Pakyawan yun. No, I see. Ganun po. Tapos nung nawala na yung isda sa Bataan, kasabihan kasi basta isang Bataan, masarap. Totoo naman po. Oh. Nang humina na yung isda, parang nagkuhan muna ako, naghinto. Siguro mga 5 years. Yun, pinag-isipan namin kung ano yung pwede Anong namin. gagawin? Anong negosyo pwede ipalit. Opo. Kasi almost 25 years ako nagtitinda ng isda. Yun ang binuhay ko sa mga anak ko na pinampaaral namin. Hanggang sa nakatapos yung mga anak ko. Parang buy and sell. Opo, kukuha. Pero nagtitingin rin ako habang naghihintay ako ng bayad. Kukam din ako. Ganun. So ganun din, pag dinala mo yung wholesale mo, hintay mo yung bayad. Kaya nga, hindi, may pwesto naman ako sa palengke. Habang hinihintay ko sila, Nagtitinda ka muna. yung matitira nila, tinitinda ko. Yung ganoon. Pagdating na yung 9 or 10, magbabayad na. Tapos punta na kami ng konsignasyon sa Urani. Oh. Mamakyaw na uli kami. Na ulit? Mamakyaw na kami noon. Oh. Hanggang siguro alas 3 ng hapon. Hanggang naayos namin ang paninda. Uwi kami ng bahay. Pagdating ng alas 12 ng gabi, Larga na naman. Halos hindi ka natutulog na. Ayun, ang kuwan namin, gusto mo pang matulog, hindi po pwede. Oo. Dahil tatanghaliin ka. Kaya pagdating na ganong oras, kuwan na kami, aalis na. Kaya, siguro kinuwan ni Lord na ayan ang maging negosyo namin. Negosyo. Kasi related din sa Isda. Opo. Ayun ang kuwan ko. Saka ang maganda, nasa bahay na lang kami. Pero hindi, madalas din kami umaalis kasi nga, sa mga trade fair, may mga bazaar kami. Okay. Pero, ano niya nga, at least related. Pero Opo. paano yung, sino nag-open ng mind nyo na, crab paste tayo, o mag-dilis tayo, mag-process tayo? Ang unang kuwang ko, dilis. Kasi maraming nahuhuling dilis dito Dito, sa Abukay. sa Bataan, Opo, okay. Sa Abukay. Abukay, opo. Karami, dito sa lugar namin dito, mga mangingisda, maraming bangka. Opo. Dilis ang kuwan nila. Nahuhuli nila. Opo, ganoon. Kaya sabi ko, try ko nga magluto ng dilis. Una, bumili kami ng isang banyerang dilis. Sabi nga, yung 1,500 lang na puhunan, ay nasinimulan namin. Nagluto kami ng... 1,500 lang ang puhunan nyo. Kasi isang banyerang dilis lang noon. Magkano lang yung isang banyerang dilis? Parang 700. Tapos bili kami ng asukal, saka ng mga... Basta mga ingredients, pakati lalagyan. Yung lalagyan noon, mga... yung bottle na plastic, ganoon. Yan, pagkuhan kinukuhan pa namin yung... May mga lumulutang pa. Opo. Yung kuwan ng aligiyan, ayun niya, hindi na iiwasan, meron pa rin po kahit na anong pili mo. Ayan o. Yung kuwan na yun. Ayan. Man nakikita nyo? Opo, ayan. Kumbuka lumulutang naman po. Pagka ano. Kahit na anong pakapili-pili mo, nakupan pa rin. Pero sinong nagturo ng paano lutuin yan, yung mga recipe ninyo? Recipe Ako niyo lang, talaga? Opo. Kasi nga, Mula umpisa, alam niyo na talagang lutuin yun? hindi po. Kumbaga, pagka mahilig kang kumain, Oo. o di alam mo naman kung paano lutuin. Sabi ko Oo. nga, alam sikreto yung pagluluto. Basta ikaw, marunong kang magluto. Yung basta pasok sa panlasa mo, try mo. Oo. Ganun po kami. So hindi kayo nag-aral, basta experience lang. Hindi kami nagbe-betchin.
Ala pong betchin yan. Ang preservative nga niya, suka lang. So lahat ng paninda nyo, recipe mo lahat yan, Ma'am Gloria? Kami po, kwan lang namin. Basta alam mo, halimbawa, nagustuhan mo yung pagkain na yon. O di tatry mong lutuin. O ngayon, pagka nagustuhan mo, ang gagagawa ko, pagka halimbawa nakapagawa kami ng bagong product, dadaling ko sa DTI. Okay. Patitikim ko sa kanila. Sa kanila, oh. Pagka sinabi nilang... DTI dito sa probinsya, sa region? Sa Bataan po. Ah, Bataan, oh. Bawat kuwan kasi may DTI po eh. Bawat... Probinsya? Opo. Tapos bawat bayan ngayon, meron na kami negosyo center, Bataan nyo, kuwan nyo, DTI. Okay. Yun, ganoon. Magdadala ako ng Sample, product, oh. opo, papatikim ko sa kanila. O pag sinabi nilang masarap, at sasabihin ko, pwedeng i-market ko na. Sige, una-una. Pero sa una-una, hindi mo naman napiperfect pa yung luto eh. Marami ka pang try. So gaano katagal yung pinerfect ito, Ma'am Gloria? Habang tumatagal, natututuhan mo. Kasi, halimbawa, may ikon na gano'n, oh, bakit kaya parang may kulang? Try natin na bawasan ng ganito o dagdagan ng ganito. Hanggang na ako na muna, yun, okay Hanggang na. nahuli mo? Masarap na yung luto mo. Ganun po. So ilang taon na itong business nyo ngayon, Ma'am? 11 years na po 11 nitong years. November 2, 2025. Pero nagsimula kami 2014, 3 years before ako nag-DTI kasi nga hindi ko pa sure na Ito, gusto mo? O na mag-fly magiging ito? ganito. Akala ko yung kwa namin na yun parang libangan lang na akala namin yung pag kami umorder, magluluto nung una. Nagluto lang nga ng konti at tapos nagustuhan. O sabi, nagluto ng nadagdagan hanggang sa nakilala na. Tapos sa DTI, yung meron kaming mga basar na sinasalihan sa seminar, ayun, malaking tulong sa amin yun. Napunta kami sa trade fair sa Manila. Yun ang kagandahan ko. Ang kwan namin, ito talaga lutuan ng crab paste. Yan. So, instead na ganito, Dito, ilalagay. pwede rito. Pero maramihan yan. Ilalagay namin dito. Ngayon, ayan. Pagkuhan niya, may kusa ng panghalo na ganoon. Anong mas gusto nyo gamitin? Ito o yung manual? Pareho lang. Parehas lang. Depende Opo. kung madami dito. Pag marami, nagkukuha kami, halimbawa sabay, nagluluto dito, nagluluto rin doon, halimbawa maraming order. Kaya minsan nakaluto kami ng isang araw 100 kilos. Oh, I see. Para napagsasabay-sabay yung luto. Ganun ang nangyayari po. Ito. Okay. Sige, Ma'am, ano pang pwede natin ipakita? Na luto na. Yung may ibang produkto mo, punta Ano, natin. Tara, punta natin. Sa Ang dami pang natanggal na Hindi ba sayang yan? Pwede nang ulamin yan, di ba? kainin yun. Pwedeng Iba, ulamin, di ba? Tinotorta. Kasi luto na yun eh. Torta. Ayan, yung lagi iba mga minsan itlog. pinamimigay, ayan, inuuwi nila, minsan pinamimigay namin. Oo. Ayan, so tingnan po natin yung ibang mga produkto ni Ma'am Gloria. So dito rin po ang bahay ninyo, Ma'am. Ito po yung bahay, yung kalahati. Kasi dapat nakabukod ang Opo. bahay sa tindahan. Kitchen. Sa factory. Ito na yung tindahan. Opo, ito ang tindahan namin. Ayan. Okay. Ayan. Ito Ito lahat lang ng parang produkto. kwanto, display. So isa-isahin nga natin, Ma'am, yung mga produkto mo. Squid. Ayan, squid. Ginawa mo squiddy. Opo, squiddy. Ayan, malalaking pouches yan. Ito ang maliliit na pouches. Yan. Ito, mas maliit. Opo. Yan. Ano ba pa Ito. isang produkto, Ma'am? Delisyoso. Ayan, Dilis. Opo, pero naka-icon yung delisyoso. Delisyoso, pagdilis, squiddy, Yan, pag mga squid. Pag yung yung... dilasing na hipon. Ito yung Yan. nilasing na hipon. Mga small pack yan. So, Ayun po, masarap to mga pampulutan na... Opo, pwede rin pong ulam na. Mga ready to eat na po lahat eh. Ready to eat na yan. Hindi na ipapainit, diretso na. Opo. Ayan yung hipon. Halimbawa, minsan, Dito kayo nag-start. Dito sa Dilis. Ay, dito. Yan. Kay Delisyoso, nag-umpisa Yan. ang negosyo. Opo.
Ay, iba-ibang Dilis packaging din lang. po, opo, tatlong klase lang po. Ito may small, ito ang susunod. Ayan. Mm. Tapos may naka-jar kasi merong gusto na Ito po. Ayan Ay. po, cashew. Meron din kayong cashew. Opo, ito may mushroom. Patingin mo, may mushroom. Yan, itong mushroom, mga 8 flavors, ay 7 flavors po yan. Ito mushroom. Opo. Kanino nyo kinukuha naman ang mushroom? Ay, yung mushroom po, Bulacan yan. Tapos kami ang nagre-repack. Ayan, adobong mani. Opo. Ang dami pala. Opo, ayan o. May nuts and dilis, may mixed nut. Nuts and dilis. Mixed nuts, ayan, hindi sa akin yan. Nuts and... Mixed nuts. Oh, mixed nuts ito. Iba naman yung mixed nuts yung... Yan. Mixed nuts. Ito may dilis. Opo, yung nuts, Nuts and and dilis. dilis. Opo. Oh. Ito na yung mga alige. Hindi, ayan pa, chili garlic. May Oh, chili may garlic bagoong din. pa. Ito, Bagoong. original bagoong. Opo, ito ang suka rin na bestseller din May namin yan. may suka rin kayo. Saan Opo. nanggagaling ang suka nyo? Yung suka po, sugarcane vinegar yan. So yung gamit nyo pangluto, sugarcane din po yan. Pero nagkukan din kami, pwede nyo tikman lahat ng product namin. Ang dami pala. Ito, ma'am. Tapos ito ang sizes ng crab Ito paste. yung crab paste na. Yan. 3. Tatlong size po. Yan. Pero may spicy rin yan. May spicy rin. Sa lahat ng produkto, ma'am, anong pinakamabili? Lahat. Lahat? Opo. Ala ako masabing hindi mabili kasi lahat pag natikman nila, gusto nila lahat tikman din. Pagkaya may namili na ako parang isang ko nila package. Ganoon. Pero sino po yung mga bumibili na sa inyo na nagtitinda? Sa Manila po, meron kami duty free Paranaque. Sa duty free. So available po yung... Mga product namin. Ito rin po ang pangalan. Glorious Opo, din. Opo. Sa amin nyo po, yun, ganun din ang presyo. May tindahan kayo sa duty free. Sa loob ng duty free. Tapos sa Terminal 1, meron kami mga nuts doon. Yung klase ng nuts, saka pusit at Dilis. mushroom. Opo. Mushroom. Yan. Doon. Malakas din doon sa Terminal 1. Opo. Mga iuwi nila siguro sa... Yung mga paalis. yung paalis. Yun ang nabibili. Opo, yung kumukuha sa akin, minsan sa isang buwan, pero nakakakuha siya ng 100,000, gano'n. Iba-ibang klase na yun. As siya ang may tindahan, tapos kumukuha sa inyo. So marami siyang panindang iba-iba. Siguro din, kasi iba na ang, kaya lang pagdating sa airport, iba na ang presyo. Doble na. Ganun talaga. Sa mga Pandayan bookstore naman, lahat ng branch ng Pandayan. Pandayan Bookstore? Opo, lahat ng Pandayan bookstore dito sa Pilipinas. Andun lahat ng produkto Meron niyo. na po kaming product doon. Makikita nyo, mga naka-jar naman. Ayun naman ang gusto nila. Kaya meron lugar na may gusto jar. Meron naman lugar na may gusto mga pouches. Opo. Sa mga pasalubong store sa Tagaytay, sa Laguna, sa Enchanted Kingdom, meron din kami na. Tapos parang all over the world na nga po yung sa Saudi, may kumuha sa akin crab paste, saka yan mga dilis pusit. Meron siyang resto sa Saudi, naka-display yung mga panindanain. Malakas din. Opo. May banana chips pa. Ayan. Ayan, bago lang po naming Sino product. pong dito niyo rin ginagawa ito? Kami, opo. Kaya lang hindi pa nga namin masyadong nakukuha. Pagka halimbawang ala kaming luto na doon lang kami nakakapagluto ng banana chips. Tapos dito sa Bataan, yung mga pasalubong store, Meron din. meron din po. Sa Bataan Tourism, saka yung sikat na kainan sa Murong, yung Lolings. Morong Bataan. Ayan. Meron po kaming mga display doon. Ayan, at tsara ang palaya. Kinuha ko pa lang dahil hindi ko pa masyadong na-improve. Ang dami niyo na pala produkto, ma'am. Yung bagong luto, hindi pwede doon. Hindi pa luto. Hindi pa luto. Okay.
Hindi pa luto yun eh. Sarap Sige, nga ma'am. sana yun eh, pagkwan eh. Yun. Sige. Tikman natin yan. Mamaya tikman natin ulit pwede yun. niyo ulam. Yan. Na ano. Kami pag halimbawa nga lang ulam, tigi-tigi isang kutsara, lagay na sa mainit na kanin. Subo Yun na na ng yan. subo. Ayun na. Sa pasta, pwede rin yan. Oh. Natikman Ang ni kanya, Nanay. aligi pasta. Natikman ko na to? Dala ni Ayn. Yung anak ko po, ang unang nag-vlog sa inyo. anak mo si Alex? Opo. Opo. Dami nga na ang viewers noon eh. Yun sa nilasing na hipon. Pinoy Hawit. Oo. Sarap. Masarap sa kanin. Opo. Sa mainit na kanin, sa pwede rin sa yung sa rice, sa yung sinangag. Sinangag. Fried pwede rice. Rin. Pwede rin. Tapos sa yung aligi pasta, imbis na halimbawa yung cream nestle, yung iba naman yung pasta halo ng ganyan. Yung iba naman liligyan ng nestle cream pa para marami kasi kung purong ganito parang konti lang. Yung iba liligay na nila sa nestle cream. Halo nila bago yung pasta. Parang white sauce na. Parang ganun po. Pero pwedeng ganyan na lamang din, ganun. Diretso Masarap. na. Opo. May spicy. Merong tao na may hilig sa spicy. Merong hindi. Kaya conforme po sa kumakain eh. Yung suka rin na masarap. Ito, naging, kuha ko ngayon to, itong Pasko na yan, ayan mga pinanregalo. Suka. Pero yung mga spices, ako na naghahalo. Sugar cane, vinegar. Ayan, bestseller din namin ngayon yan. Nitong magpasko. Yung isang ospital umorder 300 pieces. Tapos yung PNB sa Manila. Silang mga pinarregalo nila. Kaiba daw. Masarap yung crab. Try natin yung Dilis. dilis. So ma'am, ang sinong kasama mo nagmamanage ng business? Ikaw Yung lang? anak ko. Ngayon yung anak ko kasing isa galing ng abroad. Oh. Na open heart siya. Pero 1 year na siyang na open heart. Sabi ko nga, siya na ang tumulong. Tumulong sa'yo. Tumutulong na yan yung sa mga kwan namin. Nagdi-deliver. Tapos yung mga sumasagot sa email. Siya na rin. Ayan yung iba sa kwan, meron na kami sa kwan sa Amazon. Yung dilis pusit saka hipon. Sa ito. Opo yan, ma'am. Ito nila sing. So ang dilis talaga, matamis. Ako, ayun ang kwan. Kasi pwedeng parang siya yung papakin. Ayan, pwede ulam yan. Ito. Pwede ulam yung kwan. Nilasing na hipon. Pwede mong topping sa gulay. Pag nagulay ka, papaibabaw mo yan. Huwag mo nang pakukuluan para maano. Saan pa nanggagaling yung hipon? Sa Pisport dito sa Urane. Ngayon nga, konti lang kaya yung buti nagkaroon na ngayon pero ilang linggo walang hipon. Ayan, mabilis sa amin din yan. Kasi lalo sa Manila, hindi nila kwan yung nilasing na hipon, hindi nila alam yon. Kaya ayan. Bakit ba tinawag na nilasing na hipon? Parang sa amin, ganun yung, dito sa amin, ayun ang salita, na yung maliliit na hipon, liligyan mo ng konting alak daw. Konti lang naman, kaya kinuwan na nilasing. Ayun ang dito sa Bataan. Masarap siya? Pulutan. Di ba? Kahit na hindi, papakin din. Ito pusit. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.